Sino ba naman ang aayaw pagka tayo mamamasyal? Yung tinatawag na out of town. Family bonding. Lalo na kung stress ka doon sa iyong trabaho. Lalo na kung punong-puno na ang iyong isipan ng mga alalahanin. Kailangan natin ng break, di ba? So kaya ang pag-aaralan natin o devotion natin ngayon ay isang paalala. Ito ay may pinamagatang wandering from the truth o naliligaw sa katotohanan. Baka naman sa ating pong pagbabakasyon ay meron na tayong nakakalimutan ng mas higit. Hindi po ba? So, ang karaniwan, ang mindset ng iba ay dahil minsan lang ang buhay kaya i-enjoy. Yes, tama and correct. Kung minsan, around the world. At kung minsan, talaga naman yung trabaho natin ay napapabayaan na natin. So, sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 14, ganito ang sinasabi: ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti, sa halip ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. So kaya ang intro natin ay binanggit ko patungkol sa pagbabakasyon. Vacation is life, parang ganun po siya. Pero sa kabilang dako nito, sa kabila nito, ang katotohanan po ba o yung problema nare-resolba ba? Pagkari ng bakasyon mo, hindi po ba, babalik din tayo sa ating natural na buhay. So, sabihin natin sa maikling panahon ng pagbabakasyon mo ay naibsan o nawala, nakalimutan mo, panandali ang iyong problema. Pero, at the end, babalik at haharapin din po natin ito. So, kaya, ang nakakalungkot dito ay harapin natin ang katotohanan. So, minsan, natutukso tayo, ito yung temptation na natetempt tayo na takasan natin ang mga dapat nating harapin. Ang tuksong tumakas sa lahat ng ating mga responsibilidad ay hahantong sa gulo at makakasira ng ating relasyon sa buhay natin. Kaya minsan, so binanggit po ito ni San Pablo sa mga tiga Timoteo, na nakakakitaan ang mga tao na misleading ang kanilang pagtuturo patungkol sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Isipin niyo po, napakasimple lamang. Yung nabuhay ang ating Panginoong Kristo muli dahil sa ating mga kasalanan at iniligtas niya tayo, tinubos niya tayo. Wala, no more, no lies. Simple lang po ito, pero ang karamihan sa mga nagtuturo at mga guro, aspiring guro o teacher, o yung nagpapahayag na salita ng Diyos, marami pa silang paligoy-ligoy. At ang nangyayari ngayon, ang mga tao ngayon na mga nakikinig ay hindi maintindihan kung ano ang dapat nilang gawin. Pero, sabi nga, isa lang ang binabanggit dito, yung pagkabuhay ng maguli ay isang pagtukoy na ito ng pag-asa, lalong higit ang mga mananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ang mga huwad na guro, kung ano-ano pa ang binabanggit, kung ano-ano pa ang sinasabi, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo, ay isang paglarawan na ililigaw ka na ng mga ito. Kaya napakahalaga po na magtuklas ka o magbasa ng mga banal na salita o yung sa Biblia mula sa mabuting balita ng ating Panginoon Kristo. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Kristo, sa pamamagitan ng kanyang pag-alay ng dugo, namatay siya para sa atin mga kasalanan. Muling nabuhay upang tayo mabuhay na lagi po natin siyang kasama, mga kapatid at mga magulang. Mag-ingat po tayo sa mga nagtuturo sa atin upang hindi tayo maligaw dahil ito ay magkakaroon ng isang kapahamakan. Ang tanong, sa lahat ng sinasabi at ginagawa
dapat natin itanong sa ating sarili, itinuturo ba ito ang mga tao kay Kristo? Mga kapatid, napakahalaga po nito. Direct to the point tayo. Huwag na tayo paligoy-ligoy. Kailangan andun tayo mismo sa sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Tulad ng isang bakasyonista, hindi po niya naresolba ang kanyang problema sa pamamagitan ng pagbabakasyon. Kung hindi, panandalian lang po. Ganon din sa ating Panginoon Kristo. Kailangan direct to the point. Hindi mariresolba ang problema kung tayo'y paligoy-ligoy. Kailangan direct to the point. Tulad ng ating Panginoon Kristo, namatay siya para sa ating mga kasalanan at nabuhay siya dahil siya ay Diyos ng pag-asa. Pangalan ng Ama, ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen at amen.